Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isang mabiyayang araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay maaaring magbatian sa ating kanya-kanyang mga lugar kung saan tayo ngayon. Nais ko lang po basahin ng isang salita ng Panginoon bago po tayo mag-awitan. Sabi po rito, the resurrection of Jesus is a preview of what every Christian will one day experience. Jesus' resurrection from the dead gives us great hope and removes the fear of death. So 1 Corinthians chapter 15 verse 20, but the fact is that Christ has been raised from the dead. He has become the first of the great harvest of those who will raise to life again. Amen po ng Panginoon. Tayo po ay tumayo o mag-awitan sa Panginoon as we celebrate that Jesus is risen today. Awitin po natin ng alive. Take
Now we live with a wonderful expectation because Jesus Christ rose again from the dead. 1 Peter chapter 1 verse 3. And forever He is glorified. Forever He is still to die because Jesus is alive. Stars stand, the morning sun stand, the saving one was falling. His body on the cross, His blood poured out for us, the way of as heaven looked away,
God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Thank you for your love, Lord. Thank you, Lord, sa hindi masukat na kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. Dahil nga binigay mo yung bugtong na anak na si Jesus. Upang kami na makasalanan ay maligtas, hindi dumanas ng kaparusahan na sa amin ay nararapat. Pagkos, ito'y pinatang mo sa iyong anak. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang kami makatuwid sa iyong harapan. Thank you, O Lord, for your greatest love, immeasurable love. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, that you let your Son die on the cross, Lord, and then remain dead on the tomb, Lord. But on the third day, He rose again from the dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Hallelujah, Lord. Sa kanyang muling pagkabuhay ay katiyakan ng buhay na walang hanggan sa lahat sa kanyang sumasampalataya. Thank you, Lord. At muli, Panginoon, as we come to your word, Lord, to remember the day that Jesus rose again from the dead. Oh, Holy Spirit, that same Spirit that rose Jesus from the dead, panaliwain mo sa bawat isa ko sa amin ang napakadakilang balitang ito. That Jesus died according to the Scriptures and was buried according to the Scriptures and rose again on the third day according to the Scriptures. Lord, speak to us, Panginoon. Deepen, Lord, our understanding, O God. Katotohanan ito na si Jesus ay muling nabuhay. Dahil kayo, Lord, sa maayong mga pakinig, Panginoon, na hindi patunay, O Diyos, na tinatanggap ang iyong pagliligtas, na naranasan ng iyong pagliligtas. Lord, that him or her, O God, draw her to you, Lord. Draw him or her to you, O Lord, and receive your greatest gift, the salvation for all who believe. Pinupuri ka namin din ang kanila. We praise you, God, we honor you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Narito tayo makaupo. Praise God. Jesus is alive. Sounds familiar. Very familiar. And I hope and pray na sa umagang ito, this maybe sounds familiar to us, ay magkaroon po tayo ng interest, no? As we have the tendency, kapag familiar tayo sa isang bagay, ay hindi po natin ito nabibigyan ng pansin. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus is the very foundation of Christian faith.
Kung walang Jesus na muling nabuhay, walang katuturan ng pananampalatayang Kristiyano. Sabi po ng banal na kasulatan in 1 Corinthians chapter 15, let me read, beginning verse 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. But yes, Jesus is alive. Jesus rose again from the dead. And this message ay patuloy na pinapalaganap o simula sa mga apostol na pinalaganap at hanggang ngayon ay lumalaganap sa lahat ng dako ng mundo. This may sound familiar to us, Jesus is alive, but ito po ang pinakamahalagang aral na pinangangaral ng mga apostol, pinangaral ng mga mananampalataya, at patuloy na pinapangaral sa maraming dako. I can say, maaari kong ipagpalagay isang katotohanan marahil at nakakalungkot na katotohanan that there are professing believer believing that Jesus is alive, celebrating itong Resurrection Sunday. Pero kapag ating siyang tinanong, how do you understand the resurrection of the Lord Jesus Christ? I'm afraid, marami ang hindi makakasagot. Even churchgoer na ito, even professing na he or she is a believer of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Tunghayan po natin ang salita ng Panginoon. I've been reading dalawa pong passages sa banal na kasulatan. Una ay Luke chapter 24, beginning verse 1 to 12. Then, pupunta tayo sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 11. Luke chapter 24, 1 to 12. Then, 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 11. Bilang po paggalang sa salita ng Diyos, iilig ko po tayong lahat ay tumayo. Maging diyan po sa inyo pong mga kanya-kanyang tahanan. Luke chapter 24, beginning verse 1. But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest. Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. But Peter rose and ran to the tomb. Stooping and looking in,
he saw the linen clothes by themselves, and he went home marveling at what had happened. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 3 to 11. Unang Korinto, kabanatang 15, bilang 3 hanggang 11. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that He appeared to Cephas, then to the 12. Then He appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, He appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Whether then it was I or they, so we preach, and so you believe. Palain po tayo sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. You may take your seats. Jesus is alive. Sounds familiar, and yes, my sermon could be sounds familiar, but I pray that the Lord will really bring you and I to this very, very important message and see the deeper and deeper importance of this truth, and deepens our love, our devotion, our faith in the Lord. Tatlo pong punto sa nais ko pong ibahagi sa atin. Again, the message, the title of my message, Jesus is alive. And tatlo pong bagay ang nais ko pong ibahagi. 3 testimonies that Jesus is alive. Una po, the testimony of the Scripture. Paki-click isang ate. Anyway, gagawa naman pala ito. The testimony of the Scriptures. Again, ano po sabi ng 1 Corinthians 15 verse 3 to 4? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Kristo na may namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. So again, you may say, alam ko na to, this sounds familiar to me, hindi na ito bago sa akin. But again, if I will ask you, ikaw na professing believer, that you believe in the message that Jesus rose again from the dead, if I will ask you, show me where in the Bible that testifies that Jesus rose again from the dead. May papakita mo ba ito? Of course, I am expecting sa tunay na sumasampalataya, nagpapahayag na siya ay mananampalataya ng Panginoon, naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, he or she can read, can show where in the Scriptures testifying that Jesus rose again from the dead. Again, could you show me where in the Scripture testifying that Jesus rose again from the dead? And if you cannot do that, then how can you say that you are familiar with the message of the gospel that Jesus rose again from the dead? Hindi nga ba, I don't know what word to use, pero naisip ko lang ay hindi nga ba't nakakahiya, no, na tayo nagsasabi na si Jesus ay buhay, and then kapag tayo hiningan pa, bigyan mo naman ako ng talata sa Biblia that tells me, na pinatutuhanan ng banal na kasulatan that Jesus rose again from the dead. And then we start to, struggling or shaking because we find hard to find where in the Bible na nagsasabi na si Jesus ay muling nabuhay. Show it in the Scriptures
because the scriptures testifies Jesus is alive. Sapagkat ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo na si Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Sa mga kapatid ko sa SLMC, no, I hope, no, we read 3 times a day, no, the Passion Week of the Lord Jesus Christ. No? Sabi ng aking mga anak, kailangan talaga din 3 beses papasahin, paulit-ulit. But actually, hindi lamang ito 3 beses natin babasahin, no, o isusumahin natin because the same story we are reading from Matthew, Mark, Luke, and John. So how many times? No, mula Sunday and now Sunday, many times, more than 3 times, more than 10 times, more than 20 times. Remember si Jesus po nung siya'y tinukso ni Satanas, si fasted for 40 days and 40 nights. Ano ang kanyang pinanangga? Ano ang kanyang tugon? Sandata sa panunukso ni Satanas? Scriptures, ang banal na kasulatan. Ano naging tugon ni Jesus kay Satan? It is written, nasusulat. It is written, it is written. Scriptures, ang panuntunan at gabay ng ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos. Again, can you show in the scriptures na ito ay pinatotohanan na si Jesus ay muling nabuhay? Remember si Peter, his first sermon, na 3,000 katao ang sumampalataya? Let me read. Beginning verse 14 sa aklat ng mga gawa, kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea at kayong lahat ng nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at malwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat na ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, sa mula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. So here's the scriptures na nagpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay. Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito natuwa ang puso ko at ang mga salita ko ay napuno ng galak, at ang katawan ko ay mananatiling may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko ay di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay, dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Verse 29, mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo. At ipinahayag niya ito ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos
at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Another scriptures, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway ko. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinangako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Do you see the scriptures testifying that Jesus is alive? Again, sabi po doon sa verse 22, mga Israelita, pakinggan ninyo ito, si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos, pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Pero hindi po natapos doon si Peter. He was not saying to the crowd, alam niyo to, nakita natin ito, mga eyewitnesses tayo nito ng mga ginawa ni Jesus. Was it enough? Hindi po enough. Sapagkat, nakita nila with their bare eyes ang mga ginawa ng Panginoong Jesus, narinig nila ang pag-aaral ng Panginoong Jesus, pero it's not enough. Dahil mas matimbang ang salita ng Diyos na nagpapatotoo, nagtetestify na si Jesus ay muling nabuhay. Yes, the gospel is the gospel of God. Both Old Testament and New Testament testifying that Jesus died and rose again from the dead. Sa Roma, Kabanatang 1, Romans chapter 1, beginning verse 1 hanggang 2, babasahin ko po yung unang bahagi ng verse 1, then I will jump sa verse 2 ng Roma Kabanatang 1. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita nilo po ng Diyos. Ng Diyos. The gospel is the gospel of God. Verse 2, ang magandang balitang ito na ipinangako niya, referring to God, doon una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. Kaya nga po, sa ating pong binasa sa 1 Corinthians chapter 15, ano po ang unang nilatag ni Paul na nagpapatotoo, ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay, hindi yung mga eyewitnesses, kundi ang una niya pong ginamit na batayan na nagpapatotoo na si Jesus ay muling nabuhay, scriptures. Si Jesus ay namatay ayon sa kasulatan, siya ay binilibing at muling nabuhay ayon sa kasulatan. So again, Jesus is alive for the scriptures testifies. Ang hamon sa iyo sa akin, professing that we are believer, can we find in the scripture that testify that Jesus rose again from the dead? Sinasabi 300 mahigit ang hula patungkol sa Panginoong Jesus. Can we pinpoint Psalms? Ilan? Or can we not? Pangalawa na nagtestify that Jesus rose again from the dead, the testimony of the saints. The testimony of the saints. Again, sabi po ng verse 5 to 7, 1 Corinthians chapter 15, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Yes, these saints testified sa si Jesus ay muling nabuhay. May mga witnesses, hindi 11, hindi 20, hindi lamang mahigit 500, kundi daan-daan ang naging mga eyewitnesses sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At si Paul, ano po sabi niya?
about doon sa mahigit 500 mananampalataya na nakawitness sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Let me just read again, verse 6. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. So makita po natin si Paul, yung kanya pong eagerness to prove na si Jesus ay muling nabuhay. Una, ginamit niya ang scripture. Ang scripture nagtestify that Jesus rose again from the dead. Now, pangalawa, testifying that Jesus rose again from the dead sapagkat meron pong mga witnesses o meron pong mga eyewitnesses. And he is saying, sa mahigit 500 na ito, marami pa sa kanila ang buhay. You can look for them and ask them. Para bagang sinasabi niya, kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, itong mga marami sa 500 itong nakakita sa Panginoon, they are still alive. Look for them and ask them. They can testify that Jesus rose again from the dead. Ang sulat nito ni Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi ay nasulat po AD 55. Maliban pa, si Paul, ay nag-stay sa Corinth for 8 months in spreading the word of God, the gospel. So, kung si Jesus po ay namatay between AD 30 o AD 36, kunin na lang natin yung AD 36, AD 55, minus AD 36, AD 55, the date he wrote this letter to the Corinth, minus 36, kung kailan si Jesus namatay. So, 19 years lang ang gap mula sa si Jesus ay namatay, na sinulat niya ito, 19 years lang ang gap. And so, indeed, marami pang mga buhay na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. And he was, kumbaga nilalagay ni Paul ang kanyang sarili. Sige, you may investigate, you may question me. Kung nagdududa kayo sa sinasabi ko, ang dami sa mga 500 itong mahigit na nakakita kay Jesus, buhay pa sila ngayon. Ask them. So, Paul, ay binubuksan niya ang mga nais humamon sa kanyang patotoo na si Jesus ay muli nabuhay. And yes, si Jesus ay nagpakita hindi lamang po sa ilang beses, kundi maraming pagkakataon. Acts chapter 1 tells us, for 40 days. 40 araw bago po siya umakyat sa langit. Pangatlo po at panghuli, the testimony of the skeptic. At tinutukoy ko po diyang skeptic po ay walang iba kundi si Paul. Bago po siya naging mananampalataya, siya po ay unbeliever of the Lord Jesus Christ. So as you see, testimony of the scriptures, testimony of the saints, and now testimony of the skeptic, formerly a skeptic. Again, ano po sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, beginning verse 8, sa kahuli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon, sapagkat akong pinakahamak sa mga apostol, hindi nga ako karapat dapat tawaging isang apostol. Why? Sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. So he was unbeliever when he witnessed the Lord Jesus Christ na muling nabuhay. Verse 10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kalooban niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Yes, Paul testifies that Jesus is alive. You will see Paul, siya ang higit na nagpagal sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagpapalaganap na si Jesus ay muling nabuhay, inilibing at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Si Paul who died as a martyr,
namatay po siya bilang mananampalataya, bilang believer, namatay po siya alang-alang sa mabuting balita. And you may think, baka naman si Paul ay nalinlang lang, gaya ng marami. Baka naman si Paul ay naniwala lang, pero siya ay isang nalinlang. Well, you could read po sa kanya pong mga testimony. Siguro, babasahin ko po sa inyo lamang in Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 beginning verse 4. Kung si Paul po ay nalinlang lamang, tingnan po ninyo kung gaano po katibay ang kanya pong conviction, paniniwala, pananampalataya sa kanya pong dating pananampalataya bago po niya tanggapin ang pananampalatayang Kristyanismo. In Philippians chapter 3, beginning verse 4, makita natin, hindi po basta-basta kung ito'y paglilinlang, hindi po basta-basta po si Paul, sa kanya pong pagiging religyoso, sa kanya pong former belief as Judaizer. Ito po ang kanya pong patotoo sa Philippians chapter 3, beginning verse 4. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip niyo man na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinulis sa 8 araw mula nang ako'y isinilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid po sa kautusan, inusin ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. So super believer po ito sa kanya pong dating pananampalataya. At hindi lang po siya naniniwala without knowledge, without deep conviction sa kanya pong paniniwala. Verse 7, here's his conversion. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagaan ko noon, binanggit niya sa mga binasa natin sa previous verses, ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura, makamtang ko lamang si Kristo. Sa mga pananalita ni Paul, you can imagine kung gaano siya kadip sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, that he can defend his faith through the Scriptures. Sukatin natin ang ating pong pananampalataya. How can we defend ang ating faith through the Scriptures? And you may ask, paano naman yung mga naniwala noon kay Jesus pero kalaunan ay tinalikuran ng pananampalataya? Si Paul, tinalikuran niya ang dati niyang pananampalataya, naniwala siya kay Jesus, pero meron mga naniniwala kay Jesus, tinalikuran nila ang kanilang pananampalataya. So baka nga lang naman nalinlang lang. Yes, merong mga tumalikod sa pananampalataya sa Panginoong Jesus at merong mga tatalikod sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, remember sabi ni Jesus, isa sa mga tanda ng muling pagbabalik ng Panginoon sa Matthew 24 verse 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksir sa isa't isa. So hindi ibig sabihin yung mananampalataya na yun ay tumalikod sa pananampalataya niya. So baka naman siguro nalilinlang lang talaga tayo. Baka naman talaga siguro hindi totoo yan. Kasi bakit siya? Super believer siya, tinalikuran niyang pananampalataya ang Kristyanismo. Again, sabi ni Jesus, marami ang tataliko. In 1 John chapter 2, unang Juan, kabanatang 2, bilang 19. So you may ask, pwede pala na isang tunay na mananampalataya ay tumalikod sa kanyang pananampalataya? Hindi po pwedeng mangyari yon. Kung siya ay tunay na mananampalataya ng Panginoon, hindi siya maaaring tumalikod sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Can you say amen? Maaari siyang magduda, maaari siyang manlamig, maaari siyang manghina, but he or she will not renounce his or her faith kung siya ay totoong mananampalataya, nakaranas ng born again experience. 1 John chapter 2, verse 19.
Again, no, sinasabi po natin, yung may argue, no, baka naman nalinlang lang, no, kasi merong super religious, tinalikuran ng kanilang pagkarelyoso, pinanampalataya si Jesus, pero meron naman mga super religious sa Panginoon, pero tinalikuran din naman nilang pananampalataya nila kay Jesus. 1 John chapter 2 verse 19, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na ating nananatili, sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. So, ano sinasabi dito ni Apostle John, no? So, meron silang mga nakasama, no? Professing believer, pero tinalikuran ng kanilang pananampalataya. And John tells us, no? Kasi totoo, from the very beginning, hindi talaga sila tunay na mananampalataya. Dahil walang tunay na mananampalataya na tatalikod sa kanyang pananampalataya. He who began a good work will carry it to completion in the day of the Lord. Let me end. Jesus is alive. The scriptures testifies. Again, nawa, you know your Bible. Jesus is alive, the saints testifies. Jesus is alive, the skeptic Paul testified. Do you believe Jesus is alive? Romans chapter 10, verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, ng marami sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong salita na nagpapatotoo na si Jesus ay muling nabuhay. Ang mga salita mo, tunay na buhay at makapangyarihan, sapagkat ang sinabi mo sa pamamagitan ng mga propeta ay naganap, at lahat ay naganap patungkol sa mga hula, patungkol sa iyong mga binahayag sa pagdating ng iyong bugtong na anak na si Jesus upang magkatawang tao at maging handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao, na siya ay namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong mga salita. And Lord, we pray, O God, especially for us believers, Panginoon, we who believe that Jesus is alive, Panginoon, makita namin at lalo pa namin makita na ito'y pinatutuhanan ng iyong mga salita. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ito'y nagpapatotoo na si Jesus ay muling nabuhay. At tunay nga, Panginoon, hindi lamang po lumalim ang aming pong pag-unawa, kundi ang pag-unawa namin ito'y magdala sa amin sa malalim naming debosyon sa inyo, malalim naming pagtitiwala, sapagkat nasasalig ang aming pananampalataya hindi sa salita ng tao, hindi sa pangako ng tao, hindi sa aming nararamdaman, hindi sa aming pinapalagay, hindi sa mga ginagawa ng tao, kundi nakasalig sa mga salita mo. At ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay tunay, at ang salita mo ay makapangyarihan. And Lord, we pray, O God, lalo na sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa po nararanasan ang pagliligtas po ninyo. Lord, we pray, O God, sila po, O Diyos, ay abutin po ninyo, maaaring through us, to our testimony, through us by sharing this message, this gospel to them. Lord, sa inyong hawa habag, Panginoon, maranasan nila, Panginoon, ang iyo pong pagliligtas. And Lord, kaya mo, O Diyos, ang kaligtasan ito na tanggap namin dahil si Jesus ay muling nabuhay, ay mag-revive, Panginoon, mag-strengthen ng aming pananampalataya, ng aming pagtitiwala, ng aming debosyon, ng aming paglilingkod,
ng aming pagsamba sa iyo, ng aming pagsunod sa iyo, Panginoon, upang tunay nga, Panginoon, na kami ay maging kasangkapan, Panginoon, sa pagpapahayag, pagpapalaganap ng iyong mabuting balita sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, salamat po, Diyos ng marami, Panginoon, and we pray, O God, muli, Panginoon, sa panahon na ito na patuloy kaming humaharap sa COVID-19, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na hindi po maging cause ng distraction ang pangyayaring ito o nangyayaring ito sa aming paligid, bagkos ay makakita po kami ng mga opportunities how we can spread the gospel, how we can reach out people in sharing your word, Panginoon, at maranasan nila ang kaligtasan na nagmumula sa pakikinig ng iyong salita patungkol sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po, O Diyos ng maraming, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen, and amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pagkasabi sa iyong katabi, Jesus is alive. Jesus is alive. Sige po, pakisabi sa iyong katabi, Jesus is alive. Hallelujah. Sige po, tayong lahat ay tumayo sa ating pong pinaupuan and umawit po tayo ng mga awiting nagpapahayag na si Jesus ay buhay. Tunay, ang dahilan ng ating pong pagiging mananampalataya, ang dahilan ng ating pong kaligtasan, ang dahilan na meron po tayong pagdiriwang because Jesus is alive. Hallelujah. Praise the Lord. Amen.
Celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, for He's alive, He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen, come to celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Yes, Lord, we celebrate. Celebrate Jesus, He's risen. He is risen. Yes, Lord, He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come to celebrate the resurrection of our Lord. To the Lamb that was slain to redeem us back to God again. To the Lamb who will reign forever and ever. Let's worship to the Lamb, to the Lamb that was slain to redeem us back to God. Yes, Lord, thank you for redeeming us. To the Lamb who will reign forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Tanggapin mo natin ang blessing ng Panginoon. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship communion of the Holy Spirit be with us all, both now and forevermore.